So may na-irrigate tayong nahigitan po natin yung 115 na program area natin. So nagkaroon tayo ng irrigated area na 116,000 for the whole region. And yung na-harvest na po natin is halos maabot na ng 109,000 hectares. So we're just waiting for the harvesting of the mga halos uabot ng 7,000 hectares for this cropping season. So meron tayong may mga programa ang niya na second dry cropping season natin, yun yung double dry natin kasi in-adjust po natin yung cropping calendar natin para maiwasan natin yung panahon ng palagbagyo, mga September, October naman. So nagkaroon tayo ng program area for second dry crop, which is halos umabot ng 19,600 hectares na padagdag na patubigan natin for the second dry crop. So, doon sa 7,000 hectares na hindi pala papatubigan, halos siguro mga May 31 na mahaharvest na natin ngayon. Then, we will be going for the second dry crop. At yun, nakuha na rin natin na may mga ng pag-asa na magkakaroon tayo ng El Nino for this cropping. No? So, yung mga mitigations na ginagawa ng NIA, for mostly yung mga dams natin, yun yung titignan natin kasi doon ang gagaling yung tubig natin. So nagkakaroon tayo ng mga measures sa dams natin na nag-deselve tayo dun sa upstream portion para makaipon po to ng maraming tubig na mapapatubigan din natin for the second dry crop and for our wet crop na mag-uumpisa rin po ito sa mga baka June na mag-uumpisa ang wet cropping natin. So, and the different, yung mga different mitigations natin, nagkakaroon din tayo ng mga desilting ng mga canals natin para maging maayos yung daloy ng tubig natin. Then, we are also executing yung implementation ng AWD na sinasabi natin o yung alternate wetting and drying. Hindi kailangan na lubog yung palayan natin, but yung saktong tubig lang na naibibigay para doon sa mga palay natin para hanggang doon sa dulo naaabot din ng tubig. We are also implementing, pag talagang hindi kaya doon sa dulo natin, we are implementing the rotational water delivery. Na sinasabi natin na nagkakaroon tayo ng rotation sa pagbibigay ng tubig sa ating mga farmers. So, inuuna mostly natin yung dulo, then papapunta dito sa upstream portion. We also implement doon sa talagang hindi na mataas na portion ng mga palayan natin, we are also implementing the crop diversification na yung mga crops na pwedeng talagang tagtuyot, yun yung pinapatanim natin sa mga farmers natin, mas lalo itong mga high value crops na kinakailangan. And we are also implementing yung bagong technology natin ngayon, yung construction namin ng mga solar pumps na hindi na kailangan ng tubig din ng nanggagaling sa open source, but dun sa deep well natin, dun sa groundwater nanggagaling yung tubig natin. And this is also implemented within the whole Philippines na hindi lang dito sa Region 1. So ito yung mga mitigations na ginagawa ng NIA, and mostly, monthly nagkakaroon tayo ng mga SMC meetings, yung sinasabi namin, system management meetings sa mga IA natin para may paliwanag sa kanila kung paano natin mapadaloy ng mas mabuti, mas maganda yung pagbibigay ng patubig sa kanila at maging organisado yung pagpapatubig nila para lahat po ay mabigyan natin ng patubig. So, that is the essence na ginagawa na namin ngayon. Ito yung mga mitigations na ginagawa namin ngayon para dito sa second dry cropping season natin. Sa 4 na probinsya, lahat naman ng dams natin may tubig naman. Yun lang, talagang nakikita natin yung climate change talaga. Na may tubig siya pero hindi talaga sapat para sa buong area natin. Kung makikita natin, talaga nakikita na naman natin ngayon yung mga rivers natin talaga mababa. So, yun yung mga mitigations na ginagawa natin. How we will distribute yung talagang available water dito sa rivers natin.
Kasi wala naman talaga tayong pagkukuhanan kung di talaga dito sa mga channels na dinadivert natin ang tubig dito sa mga intakes natin, sa mga kanal natin. And yung mga water management din, yun yung tinapan natin, nagkakaroon din tayo ng mga tree planting during rainy seasons na lang kasi hindi naman tayo makakapagkaroon ng tree planting during dry seasons. So, mga maabot na ng mga September, October, doon tayo nagkukuha ng mga watershed management din natin. Para makatulong din tayo doon sa pagpaparami ng tubig dito sa mga reservoir din natin at sa mga rivers and creeks na